Hi, good day everyone. My name is Kathleen May Tacuban of Lefranca, Nurse 2 from Alabat Island National High School, DepEd, Quezon Province. So, si Miss Charlene Georgie Oliveros po ay kasamahan ko dito sa Alabat Island National High School. So, pag-usapang research, ang first thing na may isip mo, ay, kay Doc Charlene yan. Si Doc Charlene nagpapagawa ng research sa inyo, no? Siya research subject nyo. Kasi, connotation na yun ay alam na agad na pag-research, forte at expertise yan ni Miss Charlene. And then, one day, ako ay nainganyo na mag-enroll sa isang leadership course ng UP College of Nursing, which is Nurse Lead. Ito, Nurse Lead, leadership course in advanced public health nursing. So ako ay isa sa mga naging mapalad na scholars ng UP College of Nursing and Johnson of Johnson's. And during this Nurse Lead course, meron kaming kailangang maging output, which is a capstone project. At during that time, na ako ay nag-iisip kung ano ang out of the problems I encounter daily as a school nurse, alin yung pinakang gusto kong gawa ng solusyon na hindi pa nagagawa ng iba. And then, I consulted Miss Charlene. Technically, nagpapa-grammar check ako sa kanya ng mga assignments ko with regards to the UPC and Nurse Lead course. Kung tama ba yung grammars ko. Kasi more on essays yung mga assignment namin. And then, dun sa pagbubuo ko ng capstone, sa kanya rin ako nagpa-grammar check yung title na naisip ko. Kasi, na-recall ko na yung teenage pregnancy talaga dito sa Alabat Island National High School is increasing. So, lalo na noong magbalik tayo ng face-to-face classes galing sa pandemic. And then, she gave me this copy ng kanilang birth study together with Sir Nestor Sandoval and Ma'am Jocelyn Rosete, Life Experiences to Teenage Mothers in Island Schools, a basis for teenage pregnancy prevention. So, doon ko naisip na what if dugtungan ko yung study nila? Sagutin ko yung mga nakuha nilang data na mga kung bakit naengganyo magkaroon or natukso yung mga batang yun na makipag-engage agad sexually at yun na nga, nabuo, naging pregnant sila. So, sinagot ko. So, kumbaga, yung aking capstone project sa Nurse Lead is anak ng study nila, Ma'am Charlene. So, my study is entitled Alabatins Advocacy Campaign Against Teenage Pregnancy. So, ang aking basis dito talaga is yung research nila. And this capstone project is proud ako to say na hindi ko lang siya solong ginawa. It's a collaboration of Miss Charlene, our school head, the school community, and even the community of Alabat Island kasi we involved several partners like LGU, RHU, and then even the parish, the Catholic Church. We involved them in molding the adolescents of Alabat Island National High School. So, ang magandang impact nito is nagkaroon ng continuity yung study nila. So, hindi man gradually makikita mo yung changes na hinahanap mo, but then, with simple steps na ginagawa natin, mape-prevent natin yung further early teenage pregnancy or maulit man yung mga nabuntis na noon, maulit, hindi na masundan pa. Itatapos yung mga pagtulong sa akin ni Miss Charlene dun sa capstone project. So, nung nabuo ko yung capstone project and na-approve, so, in-implement ko siya. And then, after a year, bali yung nag-enroll pa, hindi ko pala nasabi kung kailan ako nag-start ng Nurse Lead, 2023 yun. And then by 2024, I think January, mga last week ng January 2024, I received an email stating na ako ay isa sa napili nila para umattend ng Nurse Lead Summit 2024 sa Clark, Pampanga by March. At isa ako sa mga napili nila na maging oral presenter ng aking capstone in leadership category. So at first, I was hesitant to go. Hindi ko kagad ni-replyan yung email. Nag-isip muna siguro ako mga ilang gabi. And then, vinoise out ko nung naka-inter ako nun si Ma'am Charlene sa admin office. Sabi ko, Dok Cha, may na-receive akong email. Ako ay pinag-oral present ng capstone ko. Tingin mo, magagawa ko? Kaya ko? Sabi niya, go! Go, grab the opportunity. So, nung nakarinig ako ng words of encouragement sa kanila, nag-reply na ako sa email, nag-yes na ako.
And then sabi ko, paano yung gagawin kong, paano ko i-prepare yung sarili ko, paano ko magpe-present doon, mga dating board of nursing yung mga panel, na noong ako'y nursing days, sila yung talagang mga tinitingala namin, sila yung talagang haligi ng nursing in the Philippines. Sabi niya, magkakaroon tayo ng as first school-based research plenum, sali ka doon, isasali kita. Sabi ko, kahit capstone yung sa akin, sabi ko pang ganun. Parang nakakahiya sa mga ma'am kasi yung kanila tagal research nila sa mga MA nila. And sa akin, hindi ikaibahan, capstone. Sabi, parang practice mo lang. Parang practice mo yun para pagdating mo dun sa summit nyo, prepared ka. Di sabi ko, sige na nga. Ayan, payag na ako. Tapos yan, dumating na yung day ng research plenum namin. And then, sobrang kaba ko talaga as in kasi although minemorize ko yung mga sasabihin ko, nag-review talaga ako ng mga slides ko, pinaghandaan ko din naman. Pero talagang kinakabahan ako kasi first time. Tapos, yung mga tanong naman sa akin ng panel na ni Doc Sharon, ni Sir Gius, and ni Doc Ningning, nasagot ko naman sila. Tapos, nung awarding na, hindi ko talaga in-expect na mananalo ako kasi nasa isip ko, parang akong salingkat lang doon. Isinali lang ako doon ni Ma'am Charlene kasi preparation ko para dun sa summit na lalabanan ko talaga. Talagang gulat ko na ako yung nanalo. Kasi ko, paano nanalo na ako? Na ako yung nanalo, ako ay kaibahan kasi capstone project yung sa akin. Yung mga kasabayan kong mga guro doon na nag-present, talagang research yung kanila. Tapos puri-puri ako na ng PSDS namin, ni Doc Sharon na ready na daw akong lumaban sa UP, iwagayway daw ang patawat ng alabat. And then the day came na yung aking summit. So, ang nasa isip ko lang doon, kaya yan. Para lang din akong nag-present noon nung nasa AIMS. Tapos, habang nagpe-present ako, diretso lang ako. Parang mas kinabahan pa nga ako nung research plenum namin. Kesa dun sa mismong presentation ko. And then, on the 30 of the summit, yung announcing na ng winner, out of 34 or 37 kami na nag-present, nanalo ako. Ang sinabi nun ay, comes from the south, it's in an island. So, ang nasa isip ko mga Visayas yan, kasi ang gagaling ng mga taga Visayas din, ang galing din ng presentation nila. Tapos, from Alabat, ako nag-isa akong taga Alabat, kaya talagang sobrang gulat ko kasi yung mga kasabayan kong nag-present ng summit is all over the Philippines, from Luzon to Mindanao. Talagang may mga representative and from different regions across the country, yung mga kasamahan ko sa Nurse Lead. Lahat ang gaganda ng mga capstone and talagang hindi ako makapaniwala na ako yung nanalo. So talagang it's grabe yung pakiramdam on cloud 9. Doon ko, first time ko naranasan yun na yung overwhelmed ka talaga na hindi ka maka-explain. Kaya nung pag-uwi ko galing dun sa summit, pag-dumi ko sa Alabat, talagang yakap-yakap ko si Doc Charlene kasi yung mga inputs, yung mga itinuro niya sa akin, she prepared me. Not just mentally, physically, emotionally. Hindi nandyan siya, hindi lang as a guide sa akin para makomplete ko yung papers, grammar check, ganyan. Nandun din siya as a friend and as para talagang ma-motivate ka. So, yun ang maganda sa kanya kasi yung mga ideas niya, sinishare niya. Although, busy tayo pare-parehas, she makes time para ma-push ka, para mailabas mo yung best version mo. So talagang ang laking bagay na kasama ko siya sa journey na ito. And then hindi dito natatapos yun kasi patuloy kami, binababa namin yung mga programang ito sa mga batang alabatin para patuloy nating mamit natin hanggang sa mamit natin yung talagang goal natin na wala na talaga yung teenage pregnancy. Medyo mahirap siyang makamit, kaya kailangan sama-sama, tulong-tulong upang maging maayos ang kalusugan at kalalagayan ng mga bata. Ayun po. Maraming salamat.